Mula China, nasa Myanmar naman ngayon si Pangulong Noynoy Aquino para sa 25th Association of Southeast Asian Nations Summit o ASEAN Summit. Sa kanyang talumpati, hinimok niya ang iba pang ASEAN leaders na umpisahan na ang formal na negosasyon para sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Live mula sa Myanmar, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, nag-usap na nga si Pangulo Aquino at ang Chinese President na si Xi Jinping sa APEC Summit kahapon at ang dating para ba nagkasundo na sila. Pero sa kanyang pagharap sa ASEAN Summit kaninang umaga ay muling iginit ng Pangulo ang pangangailangan na magkaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Isa-isang binati ni Myanmar President U Thein Sein ang mga lider ng 10 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagbubukas ng 25th ASEAN Summit. Sa talumpati ni Pangulo Aquino, hinimok niya mga kasamang ASEAN leader na umpisahan na ang formal na negosasyon para sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. 3 sa 10 miyembro ng ASEAN, ang Pilipinas, Brunei at Malaysia, inaangkin ng ilang bahagi ng West Philippine Sea. Samantalang inaangkin ng buo ng Vietnam, Taiwan at China ang South China Sea. The President called on the ASEAN member countries to continue negotiations with China. He said that this will lead to building a better, more inclusive and more prosperous Southeast Asia for all nations of goodwill. Kahapon sa Beijing, China, nagkausap sandali si Pangulo Aquino at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Pangulo, gusto raw ng China na bumalik sa dati ng napag-usapan at dating magandang pagsasamahan ng Pilipinas at China. Umayo naman daw si Pangulo Aquino na huwag hayaan ang agawan sa teritoryo na mabahira ng pagkikipag-ugnayan. Pero dahil 10 minuto lang sila nag-usap, hindi na raw nila napag-usapan kung paano ito gagawin. We keep saying we want peaceful means to resolve it consistent with international law. Jessica, maliban sa pakikipagpulong sa iba pang mga ASEAN leaders ay kausap din ng Pangulo ang Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe at sa mga oras na ito ay kausap naman niya ang Australian Prime Minister na si Tony Abbott. Bukas, Jessica, ang aabangan natin ay ang pagpupulong naman ng ASEAN at ng China at gayon din ng ASEAN at ng Amerika. Ang magiging resulta ng mga pag-uusap na yan ay ating aabangan, bagamat isa sa mga inaasahan natin pag-uusapan dyan, yan pa rin ang usapin sa West Philippine Sea at gayon din ang pagtugon sa banta ng mga international terrorist organizations tulad ng ISIS at gayon din ang pagsugpo sa mga nakahawang sakit tulad ng Ebola. Jessica. So Ivan, kung dun sa APEC Summit medyo hindi siguro matutumbok itong issue sa West Philippine Sea, ano? Diyan sa ASEAN Summit mukhang wala nang iwas, talagang tatalakayin na nila. Jessica, sa katunayan high on the agenda, no? Isa sa mga pangunahing paksang pinag-usapan ngayong araw na ito ay ang usapin ng territorial dispute dyan sa West Philippine Sea. Ang sinabi ni Secretary Coloma sa atin kanina, ang sense na nakuha niya ay ina-acknowledge ng lahat ng mga bansa na kung mag-move forward ang ASEAN bilang isang rehiyon, magkakaroon ng mutual prosperity ika nga at regional stability, peace and stability, ay kailangan maresolba itong territorial dispute sa West Philippine Sea, Jessica. Kasi naalala ko yung ASEAN Summit nung nakaraang taon, hindi naging favorable para sa Pilipinas. Ito yung nangyari sa Cambodia. Parang nabuli, quote-unquote, di umano ang Pilipinas doon dahil parang yung China nakapagmaniobra through Cambodia against us, no? Dito sa Myanmar, mas maganda ang prospect. Parang nagiging positive yung developments kasi the fact na naging maayos ang pagkikita ni President Xi Jinping at ni Pangulong Aquino is already good enough for a start, di ba? Yes, tama yan, Jessica. No? In fact, na-cover natin yung ASEAN Summit din. Itong nakaraang taon, dyan naman na ginanap naman sa Brunei, na naging maganda rin at nagkaroon ng consensus ang mga ASEAN countries na kailangan lang ang isulong itong Code of Conduct. At ngayong taon naman sa Myanmar, inaasahan na kasi ang Myanmar ay kilalang alyado ng bansang China. Pero sa opening statement pa lamang ni Myanmar President Sen Thian kanina, ay sinabi na niya, although using different words, ang sinabi niya kailangan ng norms-based at legally-based na Code of Conduct para makamove forward ang ASEAN. So,
ito tinitignan ng Malacanang na magandang senyales na nagkakaroon na nga ng traction ang matagal na nating isinusulong na dapat na talaga magkaroon ng legally binding code of conduct ang mga claimants dito sa West Philippine Sea, Jessica. Pero Ivan, dalawang ASEAN summit na pinag-uusapan yung code of conduct na yan aside from yung mga proclamations pa ng panig ng Pilipinas, ng Japan, ng Amerika, etc. Dito sa Myanmar, palagay ko ang bola na dapat nasa China. Ano ang tugon ng China dito sa pinag-uusapang code of conduct dapat sa West Philippine Sea? Dahil kung tutuusin, sila naman ang nagva-violate niyan. Sila yung hindi sumusunod kung meron mang code of conduct dahil bigla na lang nilang ini-invade yung mga isla na clinic-claim ng ibang bansa katulad ng Pilipinas, di ba? Tama yan, Jessica. Yun nga tayo panay ang bigay natin ang commitment na nandun tayo sa panig ng legal, sa panig ng mapayapa, sa panig ng kung ano ay ang ikabubuti ng rehiyon. Pero hindi natin makuha yung parehong commitment sa China. Ang dating kasi, Jessica, ang China ang gusto niya mangyari parang bilateral talks na lang. Ayaw niyang i-involve ang ibang mga bansa, lalo na ang international community, kabilang Amerika at iba pang mga bansa, dito sa usapin na ito. At yung pag-uusap nga ni Pangulo Aquino at ni Chinese President Xi Jinping, bagamat ang dating sa marami para bang nagkaayos na, pero hanggat walang malinaw na commitment at hanggat walang nailalatag na legally binding na code of conduct, ay malaya ang China na gawin ang kanilang, o patuloy na gawin ang kanilang ginagawa ngayon, which is to exhibit aggressive behavior dito sa pinagtatalo ng teritoryo, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.